Ano dito pa? Tingnan nga natin kung may sira talaga yung ano mo. Check up. Bira, bigla-biglang. Ha? Susi. Susi! Ikaw lang gumagamit yan, sabi mo yung susi. Matindi, may susi pala yung bike mo ah. Tawa, parang ano ah, parang motor ah. Oh, yan yung bike niya oh. Di ba pa na yung paayos niya yan? Oo. Ano yung bali nito? Tapos paayos ng bike mga kapapi. Umiikot pa naman eh. Oh, umiikot pa yung gulong. Ikot pa, Dre. Oh, Sabi mo may sira. sumasayad ba yung gulong ah? Sumasayad pa. Oo, maandar pa. Ano sira? Ha? Preno? Mas okay nga yun para dire-diretso eh. Tsaka sa bike, hindi kailangan ng preno sa bike. Wala na nga Tsaka alam mo yung preno, ano lang yan, sagabal lang yan sa ano mo eh, sagabal yan sa Sagabal pa. biyahe mo eh, kasi hihinto ka pa eh. Ipidalan mo na kay rami-rami, tapos pipreno ka. Preno ka? Oo. Mas maganda yung walang preno. Para dire-diretso. Lecture pa, sir. Oh, yari kayo dyan. Oh, basa kayo dyan sa mga... Ikaw pisin mo. Hindi nga kayo bang, anong sira? Sige daw, ikaw magpaliwanag. Yung preno. Patingin nga ang preno. Preno boss oh. Tingnan mo, bigat na yan. Kailangan palitan ng bago. Wala na naman preno. Oo, kailangan palitan ng bago. Ano ang tawag dyan? Smooth. Smooth. Nakadiin na ba talaga yan? Kailangan palitan ng bago. Nakadiin na yan? Tapos i-under mo nga. Ay, oo nga, wala. Kailangan niya palitan Brake ng pad. bago. Brake pad. Fluid. Saan? Natanggal. Natanggal? Natanggal. Malakas siguro magpreno to. Malakas siguro pumreno. Saan na napunta yung brake pad nito? May bad. Siguro ang ginagawa nito, pedal. Akala ko kaya bang ano, pinapahis mo tong bike. Kailangan nasira pa rin eh. Sira pa rin. Kasi mga kapapi, ayun ano, pagka bumabali si Kuya Bong, ang karaniwang pinagkakagastos niya na ngayon, yung bike niya, mga kapapi, pinapaayos niya yan. Ayun ang off-cam, no? Pinapaayos niya, parang bago nga itong ano eh, oh, manibela niya, oh. Ito yung pinalitan niya, ito. Oh, bago. Ito. Tapos bago rin itong upuan. Ito, bago rin to. Binili mo ito? Oo. Arang ako bumili niyan eh. Nakakalasot Saka lang. ito. Tapos ito yung binili mo nun, Paps eh. Saan? Ito. Hindi ako bumili dyan. Yung Ano Kasi- ba bumili niyan? Baba- Sorry. Ako ang bumili nito. Ito, itong gulong. Oh, gulong. Yan. Tapos ito. Saan? Ito, kadena. Tapos Binili to. ko yan. Pati yung sprocket. Oh. Yung sa akin dito, itong body. Anong sira? Ano pa? Bukod sa preno. May bong. Ito, boss oh. Tsaka ito. Ha? Maluwang. Malog na pang Malog na. Kakamali ka yata dito. Naman. Bandira. Anong gagawin natin dyan, Kuya Bong? Papakilo natin. Papakilo. Anong? Ayos. Papaayos. Ako magbabayad? Ang bira. Test, ma'am, Brad. Matindi ka talaga, bonggalo ha? Tsaka ito Ano rin, yung nagsaya, Bob? maluktot na rin yung bakal niya. Maluktot. Saan? Hindi diretso. Oo, pinapantay. Pati sa kabila. Pambira, normal yan eh. Yung tumingin. Wata ang baluktot eh. Kailan nangyari ang Kuya Bong? Sa harap pa. Isang araw. Naku, sinadya. Buti nakapasok ka pa ngayon. Delikado yan, kuya Bong. Delikado yan. Pagka wala ka ng preno, Pwede naman dito. patik mo kagad kasi kailangan yan. Oh. Hindi mo pina-check Kuya Bong? Hindi. Bakit? Kasama driver eh. Pumasok ka dito ng nang wala tong preno. Wala. Buti hindi ka na ano. Hindi man nabugo. Hindi ka pala bago chinelas mo eh. Yung isa na Ubus na. Kasi dito niya ginagamit eh. Hindi ginawang preno. Kaya napunta kami yan. At hindi. Pag may salang mo ba yung Magandang araw mga kaagapay, mga kabisnes, mga kapapi. Ayan, nakita nyo naman, napanood nyo na po ang sa unang part ng ating video, yung video po ni Papa Dins. Patungkol po dito kay Kuya Bong na nasira yung preno ng kanyang bike. Ayan. So, siyempre, ang bike po yan ni Kuya Bong ay talaga namang mahalaga din po sa kanya kasi ginagamit nga yan ni Kuya Bong kapag pumapasok, di ba? And yun, lagi daw yan nasisira. Kailangan talagang maayos yan kasi hindi natin alam na
marami nang nadidisgrasya dahil sa bike or pag mga nawawala ng preno, delikado nga yan, 'di ba? Pero yun nga, wala namang medyo problema sa vlog nila. Yun nga lang, yung pina-repair nga nila yung bike ni Kuya Bong, and talaga namang parang tawa lang sila ng tawa. Ayun, na-enjoy ako, yun lang, na-enjoy akong panoorin yan kasi nalaktawan ko yan eh. Oo, nung pang ilang araw na to eh, na-upload nila, hindi ko napanood. Oo, mas nauna kong napanood yung upload nila kahapon. So yan na lang yung pinanood ko, and gusto ko lang din pong may gusto akong sagutin doon sa comment section na may nag-comment doon na bakit daw pagkasama ni Kuya Bong si Papa Dins ay maingay, or yun nga, kumbaga bibong-bibo, pero kapag kasama si Kuya Ka-Business ay parang hindi daw nagsasalita, ganon, 'di ba? Pero wala po tayong doon, wala po tayong issue. Gusto ko lang din sagutin yung comment ni ate, ni Madam. Para sa akin kaya siguro siyempre hindi maingay or hindi nagsasalita si Kuya Bong kasi medyo kahit papaano parang hindi naman masasabi na takot siya. Siguro respeto niya kay Kuya Ka-Business, 'di ba? Kasi siyempre may matanda si Kuya Ka-Business, 'di ba? And kahit di naman sa kunwari ako, kung kasama ko si Kuya Ka-Business, parang tahimik lang ako kasi hindi kami magka-vibes, ganun. Pero si Papa Dins kasi mas bata sa kanila, tapos mas pa siya, parang bibo rin siya, nakakasakay siya sa mga biruan nila. So siyempre si Kuya Bong parang kumbaga nag-iingat lang din siya kapag kasama si Kuya Ka-Business na baka may mabitawan siyang biro, 'di ba? Ganun 'yun eh. So, yun, wala naman tayong diyan, wala tayong issue. Yun lang na siyempre napansin ng viewers po ni Papa Dins. So, yun, gusto ko lang din sabihin sa kanya na ganun yung para sa akin din po. Ganun din yung pananaw ko, kaya ang sagot ko sa kanya na si Kuya Bong ay hindi naman sa hindi bibong-bibo kay Kuya Ka-Business, pero yun nga, talaga naman normal talaga kahit sa atin na pag may medyo may edad yung kasama natin, parang hindi naman sa ayaw natin magsalita, pero nandun yung respeto at saka parang maingat din tayong magsasalita, di ba? So ganun 'yun. Walang doon, walang problema doon. At siyempre si Papa Dins mas bata sa, kumbaga parang magkakaedad lang sila. So madali siyang makabanding ni Kuya Bong si Papa Dins kasi nga lagi din silang parang tropa-tropa, gano'n. So mas maano sa kanya magbitaw ng mga salita or magbitaw ng mga joke, diba? Ganun naman talaga pag kumbaga mas komportable talaga siyang magsalita or maging bibo kapag kasama si Papa Dins. O kahit naman tayo kung ako yung sasama sa kanila, kung kasama ko si Papa Dins, parang mas ako magsasalita. Oo, yung bang hindi ako kinakabahan, 'di ba? Pero kayo pagkasama, kunwari kung ako yung kasama ni Kuya Ka-Business, lang din, syempre nandun yung respeto natin, tapos alangan naman na mag-aano ka dyan, 'di ba?
magjujuk ka, 'di ba? Ganun lang talaga kahit naman sa sa mga ibang tao or kahit sa parte din natin na pag nakakatanda sa atin, medyo tayo magsalita, lagi tayong nag-iingat, baka may masabi tayo, 'di ba? And siyempre nandun pa rin yung respect. And kaya naman, hindi naman natin sinasabi na walang respeto si Kuya Bong kay Papa Dins. Andun lang talaga yung siyempre, parang tropa-tropa lang yung touring niya talaga kay Papa Dins. Ganun lang po yun. So yan, wala na akong masabi. Basta tawang-tawa ako. Kung gusto niyong mapanood yung full video, nandun lang sa channel po ni Papa Dins. Tawang-tawa ako. Marami pang panoorin yun ng buo kasi natatawa talaga ako sa usapan nila. Yun nga din, minsan hindi ko na alam kung sino yung tumatawa, sino yung naririnig ko, si Bay Papaya ba o si Papa Dins. Pero iba yung tawa ni Papa Dins eh. Parang pare-pareho lang sila ng tawa. Oo. So yun lang po, maraming salamat po. Ayan, patuloy po natin suportahan po ang si Kuya Kabisnes Official, si Papa Dins TV. Ayan. And siyempre ang Kabisnes Family. Ayan, suportahan din po natin sila. At saka sa mga kasamahan din ko po mga reactors po ng Kabisnes Family. Ayan, maraming salamat po. God bless po. Lagi po tayong mag-iingat. Bye-bye.